Isang hila, isang malakas na tawa. Sa gitna ng marangyang party, naging kalbo ang reyna. Nilait ni Wendell ang kanyang dangal sa harap ng 300 tao. "Look at this fake woman," sigaw niya habang hila-hila ang peluka ni Pete. Ngunit hindi niya alam. Ang bawat hibla ng luhang pumatak ay mitsa ng kanyang pagkagunaw. Hawak ni Pete ang huling baraha ng kanyang inang hukom. Magsisimula na ang pagtutuos. Kaya mo bang tingnan ang mukha ng katotohanan kapag wala na ang masking suot mo? Walang saysay ang isang babaeng hindi man lang magawang maging totoo sa kanyang asawa. Cindy, para akong natutulog sa tabi ng isang malamig na estatwa na puno ng kasinungalingan. Nakakasuka ang makita siyang pilit na nagpapanggap na perpekto, habang ang totoo ay unti-unti na siyang nabubulok mula sa loob. Ang boses ni Wendell ay parang isang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo sa likod ng entablado ng Grand Ballroom. Sa kabilang panig ng makapal na kurtinang pelos, nakatayo si Pete. Tila isang rebultong nawalan ng hininga. Hawak-hawak niya ang isang maliit na kahon na binalot sa telang sutla. Sa loob niyon ay ang isang antigong gintong relos. Ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina na isinanla niya at muling tinubos para lamang ibigay bilang sorpresa kay Wendell sa gabing ito. Iyon ang huling piraso ng kanyang pagkatao na isinakripisyo niya para sa tagumpay ng asawa. Isang simbolo ng kanyang walang maliw na suporta sa kabila ng sarili niyang panghihina, ngunit ang mga salitang narinig niya ay mas masakit pa kaysa sa karamihang tinamo niya mula sa sakit na alopecia na unti-unting kumuha sa kanyang buhok at kumpiyansa. Ang kanyang kamay, na kanina lang ay nanginginig sa pananabik, ngayon ay naninigas sa lamig. Ang kanyang lalamunan ay tila binasagan ng bubog, tuyong-tuyo at mahapdi. Anupat bawat paglunok ay isang paghihirap. Naramdaman niya ang bigat ng pelukang nakapatong sa kanyang ulo, isang mamahaling piraso na ipinilit ni Wendell na isuot niya upang hindi siya maging sanhi ng kahihiyan sa kanilang mga piling panauhin. Noon, inakala niyang proteksyon iyon. Ngunit ngayon ay tila ba ito isang koronang tinik na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang kasinungalingan sa mata ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Nabitawan ni Pete ang kahon ng relos. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog sa makapal na alpombra. Ngunit para sa kanya, ang bawat pagtalbog nito ay tila isang malakas na dagundong na bumabasag sa kanyang puso. Hindi niya namalayan na unti-unti nang nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa luhang ayaw niyang pumatak. Sa kanyang isipan, nagpaulit-ulit ang mga salita ni Wendell. Nakakasuka. Perpekto pero bulok. Bumalik ang kanyang ulirat nang marinig ang hiyaw at palakpakan mula sa kabilang bahagi ng bulwagan. Oras na para sa kanyang pag-akyat sa entablado. Sa ilalim ng naglalakihang mga kristal na chandelier, nakatayo si Wendell sa gitna. Mukhang matikas at kagalang-galang. Nang makita niya si Pete na papalapit, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na dati ay akala ni Pete ay puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay kitang-kita na niya ang nakatagong lason. Biglang hinawakan ni Wendell ang kanyang braso sa harap ng daan-daang mga panauhin. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa kanila. Ang tinitingalang power couple ng lungsod. Sa isang iglap, ang boses ni Wendell ay umalingaw-ngaw sa mikropono. Puno ng mapait na sarkasmo. Mga kaibigan, nais kong ipakilala sa inyo ang aking asawa. Ang babaeng nagturo sa akin na ang lahat ay maaaring mabili, pati na ang isang peking kagandahan. Bago pa man makapagsalita si Pete, naramdaman niya ang isang marahas na paghila sa kanyang anit. Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila naging yelo nang makita ng lahat ang pagtanggal ni Wendell sa kanyang peluka.
Sa isang mabilis na galaw, nalantad ang kanyang maputla at halos wala ng buhok na ulo sa ilalim ng malulupit na ilaw ng entablado. Isang kolektibong singhap ang nagmula sa mga manonood. Kasunod ang isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Tumayo roon si Pete. Hubad ang dangal. Habang ang kanyang peluka ay nakalambitin sa kamay ni Wendell na parang isang patay na hayop na ipinaparada bilang tropeo. Ang lamig ng aircon ay humahampas sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa mga mata ng kanyang biyenang si Doña Aurora, na nakatingin sa kanya nang may halong dumi at pandidiri mula sa unang hanay ng mga upuan. Sa tabi ni Wendell, nakita niya si Cindy na nagtatago ng isang mapanirang ngiti sa likod ng kanyang palad. Hindi sumigaw si Pete. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat titig ng mga tao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hinuhubaran siya ng huling hibla ng kanyang pag-asa. Sa gitna ng kahihiyang ito, sa gitna ng pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, isang malamig at malalim na kaisipan ang biglang namuo sa kanyang naguguluhang isip. Hanggang kailan kailangang mamatay ang isang babae sa kamay ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya bago siya pahintulutang mabuhay para sa kanyang sarili? Tumalikod si Pete, hindi para tumakas, kundi para harapin ang dilim sa labas ng bulwagan. Habang ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling, hindi niya alam na sa loob ng kanyang bag, ang unang sobrang iniwan ng kanyang ina ay tila naghihintay na mabuksan isang lihim na nakatakdang bumago sa lahat. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging hubad ay hindi ang kawalan ng saplot sa katawan, kundi ang marahas na pagkapunit ng iyong dangal sa harap ng mga taong itinuring mong pamilya. Para kay Pete, ang bawat hakbang palabas ng ballroom ay tila paglalakad sa isang walang katapusang pasilyo ng mga bulong at mapanghusgang tingin. Ang lamig ng gabi ay humahalik sa kanyang anit. Isang sensasyong hindi niya kailanman inakalang mararanasan sa ilalim ng ganitong kalupit na pagkakataon. Sumakay siya sa isang lumang taxi. Hindi alintana ang nagtatakang tingin ng driver sa kanyang hitsura. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Sa kanyang isipan, ang bawat tawa ni Wendell at ang mapanirang ngisi ni Doña Aurora ay tila mga linta na sumisipsip sa natitira niyang lakas. Sa bahay ng Hukom Salcedo, ang tanging nabanggit niya sa paos na tinig. Ang bahay ng kanyang ina ay matagal nang nakapinid. Isang lumang mansyon na nababalot ng mga gumagapang na baging at mga alaala ng katarungan. Pagbaba niya ng sasakyan, ang kalansing ng mga susi sa kanyang nanginginig na kamay ay tila isang malungkot na musika sa gitna ng kakahuyan. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel, alikabok, at ang pamilyar na halimuyak ng sampagita, ang pabango na laging gamit ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig ng silid-aklatan. Ang lugar kung saan ang kanyang ina, si Hukom Felicia Salcedo, ay nagpababa ng libu-libong hatol laban sa mga makasalanan. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Pete ang isang kakaibang udyok. Naalala niya ang huling habilin ng kanyang ina bago ito pumanaw anak. Kapag ang mundo ay naging masyadong madilim at ang taong pinagkakatiwalaan mo ay naging anino ng iyong pagkatao, hanapin mo ang liwanag sa ilalim ng katarungan. Inalis niya ang makapal na alpombra sa ilalim ng mesa ng kanyang ina, gamit ang isang maliit na pait. Dahan-dahan niyang inungkat ang isang bahagi ng sahig na tila maluwag.
Ang bawat gasgas ng kahoy ay nagpapaalala sa kanya na ang katotohanan ay madalas na nakatago sa ilalim ng mga bagay na akala natin ay matibay. Doon, sa ilalim ng mga tabla, nakahimlay ang isang itim na kahon na gawa sa bakal. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang kahon. Sa loob niyon ay isang sobreng kulay kape. May tatak ng selyo ng kanyang ina. Kinuha niya ang unang sulat at binasa ito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kanyang cellphone. Aking mahal na Pete. Simula ng sulat. Sa sulat kamay, nakasing talas ng isang hatol ng korte. Alam ko ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Alam ko dahil bago pa man ako pumikit. Nakita ko na ang itim na usok sa puso ni Wendell. Ang aking pagkakamali ay ang hayaan kang matuto sa sarili mong hapdi. Ngunit ang aking tagumpay ay ang iwanan ka ng sandata para lumaban. Huwag mong iyakan ang buhok na nawala. Dahil ang tunay na korona ay ang iyong pagkatao na hindi nila kailanman mananakaw. Huminto si Pete. Ang isang patak ng luha ay bumagsak sa papel. Nag-iwan ng isang basang marka sa salitang lumaban. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kumpanyang inaakala ni Wendell na kanya ay isang ilusyon lamang. Pete, tingnan mo ang likod ng larawan namin ng iyong ama sa sala. Doon mo malalaman na ang perang ginagamit niya para sa kanyang kaluhuan at para sa kanyang babae ay hindi sa kanya. May isang lihim na account sa Bangko de Oro na tanging ang iyong pirma at ang aking huling hatol ang makakapagbukas. Ngunit mag-ingat ka, anak. Ang sugatang hayop ay mas lalong nagiging mabagsik. Napatitig si Pete sa kawalan. Ang sakit na kanina ay tila lason sa kanyang dibdib, ay unt-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hinawakan niya ang kanyang ulo, ang balat na dati ay itinuturing niyang kapintasan ay tila naging isang matibay na baluti sa kanyang pakiramdam. Hindi na siya ang biktima na kailangang magtago sa likod ng isang peluka. Siya na ngayon ang tagapagmana ng katarungan. Tumayo siya at lumakad patungo sa malaking salamin sa sala. Sa gitna ng dilim, aninag niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunurang asawa. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang mukha ay nagbigay sa kanya ng isang anyo na tila isang mandirigmang handang sumabak sa digmaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa pintuan ng mansyon. Walang sino man ang dapat na nakakaalam na narito siya. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang babala na ang panganib ay mas malapit kaysa sa kanyang iniisip. Sino ang darating sa ganitong oras sa isang bahay na itinuturing na nilimot na ng panahon? Dahan-dahang lumapit si Pete sa bintana. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pagtibok. Sa labas, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakaparada ang isang itim na sasakyan na pamilyar sa kanya. Hindi ito si Wendell. Ngunit ang figura ng lalaking bumaba sa sasakyan ay nagdala ng isang bagong tanong na hindi pa handang sagutin ng kanyang isipan. Bakit narito ang lalaking nakakuha ng kanyang peluka sa party at ano ang kinalaman niya sa mga lihim na iniwan ng kanyang ina? Ang kagandahan ng iyong ina ay hindi kailanman naisalin sa iyo, Pete. Sa halip na mana sa kanyang talino, ang nakuha mo lang ay ang kanyang pagiging amargada at ngayon, pati na ang kanyang malas na anyo. Huwag mong isipin na dahil wala na siya ay makukuha mo ang mga alahas na ipinahiram ko sa iyo. Ang mga brilyanteng iyon ay para sa isang tunay na reyna, hindi para sa isang babaeng hindi man lang kayang magpanatili ng sarili niyang buhok. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang matalas na bakal na kinakalos sa semento matinis. Malamig at walang bakas ng awa. Nakatayo siya sa pintuan ng lumang mansyon. Suot ang kanyang mamahaling terno na tila ba isang baluti ng kayabangan. Sa likod niya, ang misteryosong lalaking si Luis ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Pete
ng may halong pag-aalala at pagmamasid. Sinalubong ni Pete ang tingin ng kanyang biyanan. Hawak-hawak pa rin niya sa kanyang kanang kamay ang sulat ng kanyang ina. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng nagyayelong presensya ni Aurora. Ang kabalintunaan ng sandaling iyon ay tila isang malupit na biro sa harap niya ay ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina na ngayon ay humihingi ng mga materyal na bagay. Habang sa kanyang kamay ay ang huling habilin ng tunay niyang ina na nag-aalay ng kalayaan. Naramdaman ni Pete ang pamilyar na pananakit ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Aurora ay tila mga latay ng latigo sa kanyang nagdurugong puso. Ang kanyang mga daliri ay naging kasing lamig ng marmol. At ang kanyang hininga ay naging mababaw. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itaboy ang matandang babae. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang bilanggo ng sarili nitong pighati. Ang bawat pangungutya sa kanyang anyo ay nagpapagunita sa kanya ng gabi sa ballroom. Ang pakiramdam ng hanging humahampas sa kanyang hubad na anit habang ang lahat ay tumatawa. Bakit ka natahimik? Pete, wala ka na bang peluka para itago ang iyong pagiging inutil, pagpapatuloy ni Aurora? Habang dahan-dahang humahakbang papasok sa sala, ang kanyang mga mata ay mapanuring na tingin sa bawat sulok ng bahay na tila ba naghahanap ng dumi. Nasaan ang mga brilyanteng iniwan ko sa iyong pangangalaga, ibigay mo iyon sa akin ngayon din. Bago ko patawagin ang mga pulis at ituring kang magnanakaw sa sarili mong pamamahay. Dahan-dahang lumakad si Pete patungo sa isang lumang cabinet. Doon, sa isang maliit na drawer, ay nakatago ang isang antigong suklay na gawa sa pilak ang suklay na ginagamit ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang mga matutulis na ngipin ng suklay ay bumaon sa kanyang palad. Nagbibigay sa kanya ng isang uri ng sakit na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Iyon ang kanyang golden moment, isang payak na bagay na nagpaalala sa kanya na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ningning ng brilyante, kundi sa tibay ng kaluluwang nananatiling tapat sa sarili. Humarap siya kay Aurora. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Bagkus ay naging kasing lalim ng isang hatol na hindi mababali. Ang mga alahas na sinasabi ninyo, Doña Aurora, ay nasa vault ng bangko. At doon muna sila mananatili hanggang sa matapos ang investigasyon sa mga transaksyong ginawa ni Wendell sa pangalan ng kumpanya ni Mama. Sabi ni Pete. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Isang liwanag na hindi nanggaling sa anumang hiyas. Sandaling natigilan si Aurora. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at gulat. Hindi niya inaasahan na ang mahinang si Pete ay makakapagsalita ng ganoon. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Luis at tumayo sa tabi ni Pete. Doña Aurora, bilang abogado at kinatawan ng yumaong Hukom Salcedo, nais ko kayong paalalahanan na ang pagpasok sa pribadong ari-arian ng walang pahintulot ay may kaukulang parusa. Pahayag ni Luis sa isang kalmado ngunit mapanganib na tono. At tungkol sa mga alahas, may mga dokumentong nagpapatunay na ang mga iyon ay ibinigay ninyo bilang regalo. Hindi pa utang. Ang bawat salitang binitawan ninyo rito ay maaaring gamitin laban sa inyo. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Aurora kay Luis bago muling bumaling kay Pete. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil may kasama kang batang abogado? Wendell is already moving the funds. Pete, sa susunod na magkita tayo, wala ka ng bahay na babalikan. You will be a beggar in the streets, with nothing but your bald head to show for it. Lumabas si Aurora na may kasamang malakas na pagsara ng pinto na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Iniwan ang isang nakabibinging katahimikan. Napaupo si Pete sa sofa. Ang kanyang lakas ay tila biglang naubos.
Tiningnan niya ang suklay sa kanyang kamay at ang sulat sa kabilang bahagi. Ang tanong ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Hanggang saan ang kayang gawin ni Wendell para tuluyan siyang sirain? At ano ang tinutukoy ni Aurora? Na paglipat ng pondo, lumingon siya kay Luis, na ngayon ay nakatayo sa harap niya na may hawak na isang itim na folder. Pete, may kailangan kang makita. Sabi nito, ang ikalawang bahagi ng plano ng iyong ina ay hindi lamang tungkol sa katarungan. Tungkol ito sa isang pagtataksil na mas malalim pa kaysa sa inaasahan natin. Ano ang nakasulat sa loob ng folder na maaaring magpabagsak hindi lamang kay Wendell, kundi sa buong pamilya Villamor? Hindi lang ang dangal mo ang kinuha niya. Pete, ninakaw niya ang bawat sentimong pinagtrabahuhan ng iyong ina para sa iyong kinabukasan. Ang perang nakalaan sana para sa iyong pagpapagamot at sa pagpapatayo mo ng sariling negosyo ay naging pundasyon ng palasyo ng ibang babae. Ang boses ni Luis ay puno ng pait habang inilalapag niya ang itim na folder sa ibabaw ng lumang mesang nara. Sa loob niyon ay ang mga bank statements at photocopy ng mga tseke na nagpapatunay ng isang masakit na katotohanan. Ang bawat pahina ay tila isang bagong latay sa puso ni Pete. Nakita niya ang kanyang sariling pirma, mga pirmang ginawa niya dahil sa bulag na pagtitiwala kay Wendell na ginamit para ilipat ang bilyon-bilyong piso mula sa kanyang trust fund patungo sa isang dummy account sa pangalan ni Cindy. Naramdaman ni Pete ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Tila ba may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang mga baga. Ang bawat hininga ay naging isang pakikibaka. Tumingin siya sa mga dokumento. Ngunit ang mga numero ay tila nagiging malabong mga anino dahil sa mga luhang pilit niyang ikinukubli. Naalala niya kung paano siya nagtipid. Kung paano niya tiniis na huwag bumili ng mga bagong damit o gamit para lamang may maipon silang mag-asawa para sa kanilang magiging anak balang araw. Ang lahat ng sakripisyong iyon ay naging abo sa harap ng katotohanang ito. Hinawakan ni Pete ang gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Ang sakit na ito ay maliit na paalala na buhay pa siya, na sa kabila ng pagdurog sa kanyang pagkatao, mayroon pa ring nananatili. Ang bahay sa Forbes Park. Bulong niya sa paos na tinig. Iyon ang bahay na pinangarap naming dalawa. Sinabi niya sa akin na iyon ang magiging regalo niya sa aming ika-10 anibersaryo. Ngunit sa dokumentong ito, Pete, ang bahay na iyon ay nakarehistro na sa pangalan ni Cindy. Paglilinaw ni Luis. At ang mas masakit pa, binili ito gamit ang pondo mula sa insurance ng iyong ina na kamamatay pa lang noong nakaraang taon. Habang nagluluksa ka, nagdiriwang sila sa iyong pagkalugi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Pete, isang tawang walang halong saya, kundi puno ng kawalan ng pag-asa na unt-unting nagiging puot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa isang masokistang udyok, binuksan ang social media account ni Cindy. Doon, bumungad sa kanya ang isang larawang kinuha lamang kanina. Nakasuot si Cindy ng isang mamahaling silk robe, ang robe na binili ni Pete sa kanyang huling biyahe sa Paris habang may hawak na baso ng alak sa loob ng isang malawak na master bedroom. Ang caption ay maikli, ngunit sapat na para sumabog ang galit ni Pete. New home. New life with my king. Dito, naganap ang kanyang golden moment. Sa halip na ihagis ang cellphone o humagulgol sa sahig, dahan-dahang ipinatong ni Pete ang device sa tabi ng folder. Inayos niya ang kanyang tayo. Itinaas ang kanyang noo. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente sa ballroom, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa bintana nang walang takot. Ang kanyang hubad na anit ay hindi na simbolo ng sakit.
kundi isang malinis na papel kung saan isusulat niya ang kanyang paghihiganti. Hindi ko lang kukunin ang pera. Luis, sabi ni Pete. Ang kanyang tinig ay malamig at matatag na tila yelo. Kukunin ko ang lahat ng nagpapasaya sa kanila. Gusto kong maramdaman ni Wendell ang pakiramdam ng walang matuluyan. At gusto kong makita ni Cindy ang hitsura ng isang reynang nawalan ng korona. Ngunit habang nagpaplano sila, biglang tumunog ang telepono ni Luis. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap, namutla ang abogado. Tumingin siya kay Pete nang may halong takot. Pete, kailangan nating umalis dito ngayon din. Sabi ni Luis habang mabilis na nililigpit ang mga dokumento. Hindi lang pera ang tinitira ni Wendell. Nakatanggap ako ng ulat na nagsampa siya ng kaso laban sa iyo. Inaakusahan kanya ng pagnanakaw ng mga dokumento ng kumpanya at ng pagtatangkang pagpatay sa kanya noong gabi ng party. May mga pulis na papunta rito sa mansyon para arestuhin ka. Ang tunog ng papalapit na sirena ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Ang katarungang hinahanap ni Pete ay biglang naging isang bitag. Paano makakalaban ang isang babaeng wala ng lahat laban sa isang lalaking handang gumamit ng batas para tuluyan siyang ibaon sa limot? At sino ang nagbigay kay Wendell ng ideya na baligtarin ang katotohanan sa ganito kabilis na paraan? Ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay tila mga nanunuot na mata na sumisilip sa mga bintana ng mansyon. Pilit na hinahanap ang isang babaeng wala namang ibang kasalanan kundi ang magmahal ng sobra. Sa loob ng madilim na sala, ang bawat tibok ng puso ni Pete ay tila isang malakas na tambol na nakikipag-unahan sa oras. Hindi niya akalain na ang bahay na itinuring niyang kanlungan ay magiging isang bitag sa loob lamang ng isang saglit. Pete, sumunod ka sa akin. Huwag kang titingin sa likod. Bulong ni Luis. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may halong pagmamadali. Hinawakan niya ang kamay ni Pete, isang hawak na hindi katulad ng kay Wendell na laging nagmamay-ari, kundi isang hawak na nag-aalok ng proteksyon at kaligtasan. Mabilis silang lumabas sa pintuan sa likod. Tinatahak ang masukal na hardin na dati ay puno ng mga rosas ni Hukom Salcedo. Ang mga tuyong dahon ay lumilikha ng marahas na tunog sa ilalim ng kanilang mga paa. Bawat hakbang ay tila isang pagsusumamo sa lupa na huwag silang isumbong. Nang makarating sila sa itim na sasakyan ni Luis, mabilis na pinaandar ng lalaki ang makina. Ang tunog ng mga gulong na humahataw sa graba ay tila isang huling paalam sa buhay na pilit na kinukuha sa kanya. Habang bumibiyahe sila sa gitna ng gabi, nanatiling tahimik si Pete. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan ay tila hindi sapat para palamigin ang apoy ng kahihiyan at takot sa kanyang dibdib. Dito, sa loob ng maliit na espasyong ito, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kalagayan, isang pugante, isang babaeng kalbo, at isang asawang itinuring na basura. Bakit mo ito ginagawa? Luis, mahinang tanong ni Pete. Ang kanyang boses ay tila isang hanging naghahanap ng direksyon. Hindi mo ako kailangang tulungan. Maaari kang madamay sa gulong ito. Sandaling lumingon si Luis sa kanya bago muling itinuon ang atensyon sa kalsada. Ang iyong ina ang nagpaaral sa akin. Pete, noong wala kaming makain at walang matuluyan, siya ang tumayo bilang sandigan ng aking pamilya. Hindi lang katarungan ang itinuro niya sa akin, kundi ang utang na loob na hindi nababayaran ng salapi. At higit sa lahat, nakikita ko sa iyong mga mata ang isang katotohanang pilit na binubura ng mundong ito. Huminto sila sa harap ng isang maliit at simpleng apartment sa labas ng lungsod. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng amoy ng bagong litson na kape at ang katahimikan ng isang lugar na malayo sa ingay ng Forbes Park.
Inalalayan ni Luis si Pete na maupo sa isang lumang silya. Dito naganap ang kanyang golden moment. Kumuha si Luis ng isang supot na papel mula sa mesa at iniabot ito kay Pete. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang kanyang peluka, ang pelukang marahas na hinubad ni Wendell sa harap ng lahat. Ngunit ngayon, malinis na ito. Maayos ang bawat hibla. At may bango ng mga bulaklak ng sampagita. Ang paboritong amoy ng kanyang ina. Nilinis ko iyan para sa iyo, sabi ni Luis. Ang kanyang tinig ay naging malambot. Ngunit Pete, nais kong malaman mo, hindi mo kailangang isuot iyan dito, sa aking paningin. Ang iyong katapangan ay mas nagniningning kaysa sa anumang buhok na maaaring itakip sa iyong ulo. Ang iyong anyo ngayon ay hindi isang kapintasan, kundi isang selyo ng iyong pakikipaglaban. Naramdaman ni Pete ang isang mainit na likido na gumugulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luhang galing sa sakit, kundi luhang nanggaling sa isang bahagi ng kanyang pusong akala niya ay patay na. Sa unang pagkakataon, may isang taong tumingin sa kanya nang hindi naghahanap ng perpeksyon, kundi nakakakita ng kanyang tunay na halaga. Dahan-dahang kinuha ni Pete ang peluka at ipinatong ito sa mesa. Salamat, Luis. Pero tama ka. Pagod na akong magtago. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang makita ni Pete ang isang sobreng nakasinggit sa folder na dala ni Luis. Isang sobreng may tatak ng isang ospital na hindi niya kailanman binisita. Kinuha niya ito at binasa ang nilalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang hininga ay tila huminto. Luis, ano ito? Tanong ni Pete. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Bakit may pangalan ni Cindy sa medical record na ito at bakit nakasulat dito na siya ay baog? Kung baog si Cindy, kanino ang batang ipinagmamalaki ni Wendell na magiging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Pete? Isang mas malalim at mas madilim na kasinungalingan ang nagsisimulang mabuo sa harap ng kanyang mga mata. Sino ang tunay na ina ng batang dinadala ni Cindy? At anong sakripisyo ang gagawin ni Wendell para itago ang katotohanan ito, ang isang peking puno? Anak, ay hinding-hindi magbubunga ng totoong prutas. Huwag kang paloloko sa mga dahong plastik. Dahil sa oras na umihip ang hangin ng katotohanan, matitira itong hubad at tuyo. Ang mga salitang ito mula sa ikalawang liham ng kanyang ina ay tila isang malamig na haplos sa nag-aapoy na isipan ni Pete. Sa loob ng maliit na silid sa apartment ni Luis, ang amoy ng lumang papel at ang nanunuot na bango ng ginisang bawang mula sa kabilang unit ay tila naglalaban sa hangin. Hawak ni Pete ang medical record ni Cindy sa kanyang kaliwang kamay at ang sulat ni Hukom Salcedo sa kanyang kanan. Ang pagtatagpo ng dalawang dokumentong ito ay lumikha ng isang nakabibinging katotohanan. Ang milagro ng pagbubuntis ni Cindy ay isang malaking sarswela. Naramdaman ni Pete ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puson, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa alaala. Naalala niya ang 3 taon ng walang tigil na pagpapakonsulta sa mga doktor. Ang libu-libong turok ng hormones. At ang gabi-gabing pag-iyak sa balikat ni Wendell dahil sa bawat negatibong resulta ng pregnancy test. Sa bawat pagkakataong iyon, palaging nandoon si Doña Aurora para ipamukha sa kanya na siya ay isang tuyong sanga at walang silbi bilang asawa. Ang bawat pangungutya ng kanyang biyenan ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang kumpiyansa bilang babae. Ngunit ngayon, ang katotohanang hawak niya ay mas mapait pa sa anumang insulto. Si Cindy, ang babaeng ipinalit sa kanya dahil sa kakayahang magbigay ng anak, ay wala rin palang kakayahang magbunga. Ang lahat ng pagsisisi at pagpapakababa na naramdaman ni Pete sa loob ng maraming taon ay tila isang malupit na biro na itinanim ni Wendell sa kanyang isipan. Look at this.
Luis, bulong ni Pete. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit at panlulumo. Sabi ni Mama sa sulat, may isang clause sa trust fund na tanging isang biological grandchild lamang ang makakapag-unlock sa natitirang bilyon. Kaya pala kailangang maging buntis ni Cindy. Hindi ito tungkol sa pamilya. Tungkol ito sa huling piraso ng kayamanan ni Mama. Dito naganap ang kanyang golden moment. Dahan-dahang tumayo si Pete at lumapit sa maliit na lababo. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga palad. Tumingin siya sa salamin, hindi ang marangyang salamin ng kanilang mansyon, kundi isang maliit at may lamat na salamin ng apartment. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Ang bawat balat na nararamdaman niya ay tila nagpapaalala sa kanya na wala na siyang kailangang itago. Ang kanyang pagiging baog o hindi perpekto ay hindi isang sumpa, kundi isang kadenang kinalas na ng katotohanan. Hindi nila pwedeng gamitin ang isang hindi pa isinisilang na bata para magnakaw. Luis, sabi ni Pete, habang pinapatuyo ang kanyang mga kamay sa isang kupas na tuwalya. If Cindy is sterile, then nasaan ang batang sinasabi nilang dinadala niya? Is she faking the bump? O may mas madilim silang plano? Lumapit si Luis sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Pete, may nakita akong mga transaksyon sa bank account ni Wendell. Malalaking halaga ng pera ang ipinapadala sa isang pribadong klinika sa labas ng probinsya, isang lugar na kilala sa illegal adoption at surrogacy na hindi rehistrado. Mukhang balak nilang bumili ng bata para ipasa bilang anak nila sa oras na mamatay ang usapin sa korte. Naramdaman ni Pete ang isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Ang kasakiman ni Wendell ay wala palang hangganan, handa itong gumamit ng inosenteng buhay para lamang makuha ang pera ng kanyang ina. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang makarinig sila ng isang mahinang kalos sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga yabag ng paa na tila pilit na itinatago sa katahimikan ng pasilyo ay nagpadala ng babala sa kanila. Hindi ito ang mga pulis. Ang mga pulis ay dumarating ng may sirena at sigaw. Ang taong nasa labas ay tahimik, mapanganib, at tila alam kung saan sila matatagpuan. Dahan-dahang kinuha ni Luis ang isang mabigat na bagay sa ibabaw ng mesa. Habang si Pete ay mabilis na isinilid ang mga liham sa loob ng kanyang damit. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa loob ng silid na iyon. Nang biglang bumukas ang pinto, hindi isang baril ang tumambad sa kanila, kundi isang pamilyar na mukha na hindi nila inaasahang makikita sa ganitong lugar. Ito ang matapat na driver ni Doña Aurora sa loob ng 20 taon, si Mang Cardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang baro ay may bahid ng dugo. Ma'am Pete, kailangan ninyong tumakas. Hingal na sabi ng matanda bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Alam na nila ang tungkol sa mga sulat. At hindi lang kayo ang hinahanap nila ngayon. Sino pa ang nanganganib bukod kay Pete? At ano ang natuklasan ni Mang Cardo na naging sanhi ng kanyang kalagayan? Ang bawat lihim na nabubunyag ay tila naglalapit kay Pete sa isang bangin na wala nang balikan. Wala na tayong oras. Ma'am Pete, sinunog na nila ang lahat. Ang bawat bakas ng iyong ina. Ang bawat alaala. Abo na ang lahat. Ang boses ni Mang Cardo ay tila isang paghagulgol ng isang pusong sugatan. Habang nakahiga siya sa malamig na sahig ng apartment, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagdadala ng masangsang na amoy ng usok at gasolina. Naramdaman ni Pete ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang anit, isang uri ng lamig na hindi kayang itaboy ng anumang kumot. Mabilis na lumuhod si Pete sa tabi ng matanda. Ang kanyang mga kamay
na dati ay tanging mga mamahaling bag at alahas lamang ang hawak, ngayon ay puno ng bahid ng dugo ni Mang Cardo. Kumuha siya ng isang basang tela at dahan-dahang pinunasan ang sugat sa noo ng driver. Dito naganap ang kanyang golden moment, sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya nandidiri. Hindi siya natatakot sa dumi. Ang kanyang paghaplos ay puno ng pagmamahal at pagkilala sa isang taong naging tapat sa kanya sa gitna ng kataksilan ng iba. Ang bawat haplos niya ay tila isang panalangin. Isang tahimik na paghingi ng tawad sa lahat ng pasakit na idinulot ng pamilyang pinagsilbihan nito. Anong ibig mong sabihin? Mang Cardo, anong sinunog nila? Tanong ni Pete. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at pangamba. Ang lumang opisina ng inyong ina, ang archive room, kung saan nakatago ang mga orihinal na kaso na hawak niya. Hirap na paliwanag ni Mang Cardo. Nakita ko si Sir Wendell. Siya mismo ang nagbuhos ng gasolina. Sinubukan ko silang pigilan. Pero pinalo nila ako. Sabi ni Sir Wendell, kailangan daw mawala ang bawat dokumentong mag-uugnay sa kanya sa nakaraan ng Hukom Salcedo. Naramdaman ni Pete ang isang sampal ng realidad na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na saktan. Ang kanyang ina, na buong buhay na nagsilbi sa katarungan, ay tila muling pinapatay ni Wendell sa pamamagitan ng pagbura sa kanyang mga alaala at legacy. Hindi lang ari-arian ang kinukuha ni Wendell, binubura niya ang kasaysayan ni Pete, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang mismong pagkatao. Biglang bumukas ang telebisyon sa maliit na sala ni Luis. Isang breaking news ang bumulaga sa kanila. Ang mukha ni Wendell ay puno ng peking lungkot habang kinakapanayam ng mga reporting sa harap ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Nananawagan po ako sa publiko, sabi ni Wendell sa telebisyon. Ang kanyang boses ay tila isang maamong tupa. Ang aking asawang si Pete ay dumaranas ng matinding mental breakdown dahil sa kanyang kondisyon. Naging marahas siya at kinuha ang mahahalagang dokumento ng kumpanya. Pete, kung nakikinig ka man, bumalik ka na. Hindi ako galit. Gusto lang kitang tulungan at ipagamot. Kasunod nito, lumitaw si Cindy sa tabi ni Wendell. Nakahawak sa kanyang tiyan na tila ba pinoprotektahan ang isang inosenteng buhay. Sana po ay huwag ninyong saktan ang asawa ko. Pete, sabi ni Cindy. Ang kanyang mga mata ay puno ng buwayang luha. Isipin mo naman ang magiging anak namin. Huwag mong hayaang lumaki siyang walang ama dahil sa iyong galit. Napahawak si Pete sa kanyang dibdib. Ang gaslighting na ginagawa ni Wendell sa harap ng buong bansa ay tila isang malupit na biro. Ginagawa siyang baliw para mawalan ng bisa ang anumang ebidensyang ilalabas niya. Ang bawat salita ni Wendell ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong habang buhay pa siya. Kailangan nating umalis dito. Luis, sabi ni Pete. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng determinasyon. Hindi na sapat ang magtago. Kung gagawin niya akong baliw sa mata ng mundo, ipakikita ko sa kanya kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala ng kinatatakutan. Saan tayo pupunta? Pete, tanong ni Luis habang inaalalayan si Mang Cardo na tumayo. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sagot ni Pete. Sa bahay bakasyunan ni Mama sa Laguna. Doon nakatago ang huling baraha na hindi alam ni Wendell. Ang barahang hindi kayang sunugin ng anumang apoy. Ngunit habang papunta sila sa sasakyan, isang itim na van ang biglang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng isang mental institution. Ma'am Pete Villamor, may utos po ang inyong asawa na dalhin kayo sa aming pasilidad para sa inyong kaligtasan.
Sabi ng isang lalaking may hawak na hiringgilya. Ang gabi ay tila naging isang masamang panaginip. Ang bawat anino ay naging kalaban. At ang bawat hininga ni Pete ay naging isang sigaw para sa kalayaan. Magagawa kaya ni Luis na protektahan si Pete laban sa mga taong binayaran ni Wendell para ikulong siya habang buhay? O, ito na ang katapusan ng kanyang paglalakbay patungo sa katarungan. Huwag na po kayong lumaban. Ma'am Pete, para rin ito sa ikabubuti ninyo, sabi ni Sir Wendell. Masyado na raw pong magulo ang isip ninyo at kailangan ninyo ng matinding pahinga. Ang boses ng lalaking nakaputing uniforme ay kasing lamig ng bakal ng hiringgilyang hawak niya sa ilalim ng madidilim na ulap ng gabi. Ang bawat hakbang niya patungo kay Pete ay tila isang hatol ng habambuhay na pagkapiit sa isang madilim at tahimik na silid. Sa likod niya, ang malaking puting van ay nakabukas. Tila isang dambuhalang bibig na handang lulunin ang anumang natitirang kalayaan ni Pete. Naramdaman ni Pete ang isang marahas na panginginig sa kanyang mga tuhod. Tila ba ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting nagiging putik. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nauubos. Tumingin siya kay Luis, na ngayon ay pilit na hinaharangan ang dalawa pang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at pawis. Ang bawat kalamnan sa katawan ni Pete ay sumisigaw na tumakbo, ngunit ang kanyang isipan ay tila nakakadena sa takot, ang takot na maging isang baliw sa paningin ng mundo. Ang takot na tuluyang mawalan ng boses. Dito naganap ang kanyang golden moment. Sa gitna ng nagbabadyang panganib. Ang kanyang paningin ay natuon sa refleksyon ng kanyang sarili sa bintana ng sasakyan ni Luis. Nakita niya ang isang babaeng walang buhok, maputla at mukhang sugatan. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakita niya ang anino ng kanyang ina, ang matikas na Hukom Salcedo na kailanman ay hindi yumukod sa kawalan ng katarungan. Dahan-dahang itinuwid ni Pete ang kanyang likod. Hindi na siya ang biktima na kailangang kaladkarin, siya ang anak ng katarungan. Hindi ninyo ako makukuha ng ganoon kadali, sabi ni Pete. Ang kanyang tinig ay naging kasing talas ng isang utos ng korte. Ang asawa ko ay nagbayad sa inyo para sa isang kasinungalingan. Ngunit ang batas ay hindi natutulog. Luis, ang video, sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Luis ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-livestream. Nanonood ang buong bansa. Nakikita ng lahat ang ginagawa ninyong pagdukot sa isang taong walang sala. Ang bawat mukha ninyo ay rehistrado na sa libu-libong netizens, sigaw ni Luis. Ang mga lalaking nakaputi ay sandaling natigilan. Sa panahong ito, ang social media ay mas mabilis pa sa anumang warrant of arrest. Ang takot na mapahiya at makulong ay mas matindi kaysa sa perang ibinayad ni Wendell. Habang nag-aalangan ang mga lalaki, kinuha ni Pete ang pagkakataon. Hinawakan niya ang kamay ni Mang Cardo at mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan ni Luis. Paharurot mo ang sasakyan. Luis, ngayon na utos ni Pete. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa semento ay tila isang sigaw ng tagumpay laban sa pang-aapi. Habang papalayo sila sa mga lalaking nakaputi, naramdaman ni Pete ang isang kakaibang ginhawa. Hindi pa sila ligtas. Ngunit sa unang pagkakataon, natuto siyang lumaban gamit ang sarili niyang lakas. Nakarating sila sa isang liblib na resort sa Laguna. Isang lugar na pag-aari ng isang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Pagpasok nila sa silid, kinuha ni Pete ang isang pang-ahit mula sa kanyang bag. Humarap siya sa salamin at dahan-dahang inalis ang mga natitirang hibla ng kanyang buhok, ang mga huling bakas ng kanyang pagiging mahina at ang mga alaala ng haplos ni Wendell.
Bawat hagod ng pang-ahit ay tila paglilinis sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hibla na nalalaglag sa lababo ay tila isang kadenang napapatid. Nang matapos siya, tumingin siya sa salamin. Ang kanyang ulo ay makinis. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. At ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kagandahang hindi nakadepende sa buhok o sa opinyon ng iba. Mula ngayon, wala nang itatago. Bulong ni Pete sa kanyang sarili. Mula ngayon, ang katotohanan ang aking magiging korona. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang makatanggap si Luis ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay naglalaman ng isang larawan, ang puntod ng ina ni Pete na nilapastangan at pininturahan ng pulang pintura na may nakasulat na, "Ang anak ng baliw ay mamamatay rin." Naramdaman ni Pete ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Isang hapdi na mas matindi pa sa anumang saktan na natamo niya noon. Hindi lang siya ang tinitira ni Wendell, pati ang katahimikan ng kanyang ina ay dinudungisan nito. Hanggang saan ang kayang gawin ni Wendell para makuha ang gusto niya at sino ang taong nasa likod ng paglapastangan sa puntod. Gayong si Wendell ay nasa harap ng mga kamera sa Manila. Mayroon bang mas malaking kaaway na hindi pa nakikilala ni Pete? Ang bawat patak ng pulang pintura sa puting marmol ng libingan ni Mama ay tila mga luhang dugo na dumadaloy sa mismong puso ko. Hindi lang ito paglapastangan sa patay. Luis, ito ay pagtatangkang burahin ang huling piraso ng kabutihang nananatili sa mundong ito. Ang tinig ni Pete ay isang mahinang bulong. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpa. Sa loob ng ligtas na bahay bakasyunan sa Laguna, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga kuliglig sa labas at ang pagaspas ng mga dahon ng niyog na humahampas sa bubungan. Nakatitig si Pete sa larawang ipinadala ni Wendell. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa screen ng cellphone hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang poot na nararamdaman niya ngayon ay hindi na tulad ng apoy na naglalaboy. Ito ay naging isang malamig na lason matalim. Tahimik at nakamamatay. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Villamor sa Manila, nagsisimula ng kumalat ang sariling lason ng pamilya sa gitna ng malawak na sala, sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier na dati ay nagbibigay ng liwanag sa buhay ni Pete. Isang marahas na sagutan ang nagaganap, "Huwag mo akong talikuran. Cindy, nakikita ko ang bawat galaw mo. Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang madalas mong paglabas at paggastos ng pera ng anak ko?" Ang boses ni Doña Aurora ay pumailan lang. Puno ng pait at pag-aalipusta. Isang hamak na sekretarya ka lang na pumasok sa buhay namin. Huwag mong isiping dahil dala mo ang magiging tagapagmana ng mga Villamor ay may karapatan ka ng magreyna-reynahan dito. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Cindy habang dahan-dahang hinihimas ang kanyang tiyan. "Doña Aurora, baka nakakalimutan ninyo kung wala ang batang ito. Wala kayong makukuha sa trust fund ni Hukom Salcedo. Ako ang may hawak ng susi sa kayamanang pinaglalawayan ninyo. Kaya kung ako sa inyo, dahan-dahanin ninyo ang pananalita ninyo bago ko maisipang lumayo at dalhin ang apo ninyo sa lugar na hinding-hindi ninyo mahahanap." Ang bawat salita ni Cindy ay tila isang sampal sa mukha ng matandang babae. Ang kontrabida ay nakatagpo ng kanyang katapat. Ang kasakiman na nagbuklod sa kanila noon ay unti-unti nang nagiging dahilan ng kanilang pagkagunaw. Pabalik sa Laguna. Nararamdaman ni Pete ang katahimikan ng gabi. Dito naganap ang kanyang golden moment. Naupo siya sa isang lumang tumba-tumba sa balkonahe. Hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Hinaplos niya ang kanyang makinis na anit. Dinarama ang bawat linya at hubog nito.
Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pangangailangang magtago. Naalala niya ang tinig ng kanyang ina, ang tunay na lason. Anak, ay hindi ang ibinibigay sa atin ng iba, kundi ang puot na hinahayaan nating manatili sa ating sarili. Dahan-dahang huminga ng malalim si Pete. Hinahayaang ang malamig na hangin ng Laguna ay maghilom sa kanyang mga sugat. Hindi na siya lalaban dahil sa galit, lalaban siya dahil sa katarungan. Pete, tingnan mo ito. Tawag ni Luis mula sa loob ng silid-aklatan ng bahay bakasyunan. May natuklasan siyang isang lihim na kompartimento sa ilalim ng sahig, sa mismong lugar kung saan laging nagbabasa ang ina ni Pete. Sa loob niyon ay isang lumang video recorder at isang ledger na may nakasulat na mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno. Pagbukas nila ng video, lumitaw ang mukha ng ama ni Wendell, ang lalaking matagal nang pumanaw. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Felicia, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Ang aking asawa at ang aking anak, may ginagawa silang hindi ko na kayang pigilan. Ang kumpanya ay hindi lamang ginagamit para sa negosyo, kundi para sa paglilinis ng maruming pera ng mga malalaking sindikato sa bansa. At ang pinakamasakit, ginamit nila ang iyong pangalan para maging proteksyon nila. Napatakip ng bibig si Pete. Ang lason sa mansyon ay mas malalim at mas nakamamatay kaysa sa inaasahan niya. Si Wendell at Doña Aurora ay hindi lang mga magnanakaw ng damdamin. Sila ay mga kriminal na nagtatago sa likod ng isang malinis na pangalan. Ngunit ang kanilang pagtuklas ay muling nabulabog nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa bahay bakasyunan. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng mabibigat na yabag sa labas. Ang mga dahon at damo ay naglalabas ng tunog na tila ba may mga hayop na dahan-dahang lumalapit. Luis, nahanap nila tayo. Bulong ni Pete. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pintig. Sa labas, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng isang megaphone. Pete, lumabas ka na riyan. Alam kong nariyan ka. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento at baka mapatawad pa kita. Ito ay si Wendell. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang mga lalaking nakaputi ang kasama niya. Ang anino ng mga armadong lalaki ay nakapalibot sa buong bahay. Paano makakalabas si Pete sa isang bahay na napapaligiran ng panganib? Gayong ang ebidensyang hawak niya ay ang tanging bagay na magpabagsak sa buong imperyo ni Wendell. Sino ang nagtaksil sa kanilang lokasyon? At mayroon bang paraan para makatakas ang katarungan mula sa mga kuko ng kadiliman? Ang bawat sentimong ibinayad mo para sa mga mamahaling peluka mo, Pete, ay galing sa pawis at dugo ng mga taong dinaya ko. Hindi ka biktima rito, ikaw ang dekorasyon ng aking krimen. Napakasarap ba ng pakiramdam na maging reyna ng isang kahariang nakatayo sa mga bangkay at nakaw na yaman? Ang boses ni Wendell na nanggagaling sa megaphone ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa huling bahagi ng katahimikan sa Laguna. Sa loob ng madilim na bahay bakasyunan, nakatayo si Pete sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang maliit na video recorder na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Ang bawat salita ni Wendell ay tila mga karayom na tumatagos sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng luho, ang lahat ng ginhawa na tinamasa niya bilang asawa nito, ay may kaakibat na malagim na katotohanan. Naramdaman niya ang isang marahas na panginginig sa kanyang mga daliri. Ang bawat dulo ng kanyang kuko ay tila nagiging yelo. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing sikip ng isang bilangguan. Bawat paglunok ay nagdadala ng lasa ng abo at pagsisisi.
Ang irony ng sandaling ito ay tila isang malupit na biro habang hinahabol niya ang katarungan para sa kanyang ina. Nalaman niyang siya pala ang naging hindi sinasadyang kasabwat sa mga krimen ng kanyang asawa. Ang bawat magandang alaala ng kanilang kasal ay tila mga bulok na prutas na ngayon lamang bumukas at naglabas ng mabahong amoy ng pagkabulok. Paano mo itatayo ang iyong sarili kung ang bawat bato ng iyong pundasyon ay gawa sa kasinungalingan at dugo ng iba? Sa gitna ng kanyang pagkasira, naramdaman ni Pete ang isang matigas na papel sa loob ng case ng video recorder. Ito ang ikatlong sulat, ang huling hatol na inihanda ng kanyang inang si Hukom Felicia. Sa pamamagitan ng malamlam na liwanag ng isang kandila na mabilis na kinuha ni Luis, binasa ni Pete ang mga huling salitang tila isinulat para sa mismong gabing ito. Anak, kapag nalaman mo ang katotohanan, huwag mong isiping ikaw ay marumi. Ang putik ay nananatili lamang sa balat kung hahayaan mo itong matuyo. Ang huling lihim na dapat mong malaman ay hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagkatao ni Wendell. Siya ay hindi isang Villamor sa dugo. Siya ay anak ng isang kriminal na kinalinga ng iyong ama bilang isang pag-aampon na hindi dumaan sa legal na proseso. Ang lahat ng kapangyarihang hawak niya ngayon ay nakatayo sa isang hungkag na pangalan. Isang matalim na liwanag ang tila tumama sa isipan ni Pete. Ang twist na ito, ang huling piraso ng puzzle. Si Wendell ay isang impostor sa kanyang sariling tahanan. Dito naganap ang kanyang golden moment. Sa halip na magtago o umiyak, dahan-dahang lumakad si Pete patungo sa pinto. Hindi siya kumuha ng hood. Hindi siya naghanap ng panyo para itago ang kanyang makinis at hubad na anit. Binuksan niya ang pinto nang may dignidad na tila isang reynang handang harapin ang kanyang kamatayan o ang kanyang tagumpay. Lumabas siya sa balkonahe. Sinalubong ang nakasisilaw na ilaw ng mga flashlight at ang mga dulo ng mga baril na nakatutok sa kanya. Wendell, sigaw ni Pete. Ang kanyang boses ay naging kasing lalim ng dagat sa gitna ng bagyo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung sino ka talaga, ang pangalang Villamor ay isang maskara na ninakaw mo. Tulad ng pagnanakaw mo sa aking buhay. Napatigil ang megaphone. Nakita ni Pete ang figura ni Wendell sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong paligid. Ibigay mo sa akin ang ledger. Pete, utos ni Wendell. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong panginginig ang kanyang boses. Kung hindi, wala akong pakialam kung mamatay ka rito. Gawin mo. Wendell. Hamon ni Pete habang itinataas ang ledger sa hangin. Pero tandaan mo, ang bawat bala na pakakawalan mo ay magiging selyo ng iyong sariling bitayan. Hindi mo na ako kayang takutin. Dahil wala na akong buhok na hihilahin. At wala na akong dangal na maaari mong tapakan. Ngunit sa gitna ng tensyong ito, isang tunog ng paparating na maraming sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Hindi ito ang mga pulis ni Wendell. Ang tunog ng mga sirena ay mas malakas. Mas seryoso. Ito ang National Bureau of Investigation, NBI. Sino ang tumawag sa kanila? At habang nagkakagulo ang mga tauhan ni Wendell, isang anino ang mabilis na lumapit kay Pete mula sa likuran sa loob ng bahay. Ang tunog ng bakal na humahanda sa pag-atake ay narinig ni Luis. Pete. Sa likod mo, sigaw ni Luis. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa gabi. Ngunit hindi ito nanggaling sa labas. Ito ay nanggaling sa loob mismo ng bahay bakasyunan. Sino ang nagpakawala ng bala? At bakit biglang naglaho si Cindy sa gitna ng kaguluhan sa Manila para magpakita sa Laguna sa mismong sandaling ito?
Hindi ang pag-ibig ang nagpapatakbo sa mundong ito. Pete, ang takot at pera ang tunay na hari. At sa gabing ito, kahit ang iyong inang hukom ay hindi ka kayang iligtas mula sa impyernong ako mismo ang nagdisenyo. Ang tinig ni Cindy ay kasing talas ng isang basag na kristal, puno ng desperasyon at puot. Nakatayo siya sa likuran ni Pete. Hawak ang isang maliit na baril na mausok pa ang dulo. Sa paanan niya, ang tauhan ni Wendell na kanina ay handang sumunggab kay Pete ay nakahandusay na sa sahig. Humahawak sa kanyang balikat habang dumadaloy ang madilim na likido sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang bawat mabilis na paghinga ni Cindy ay tila isang babala na ang babaeng ito ay wala na ring kinatatakutan dahil wala na siyang natitira pang pag-asa. Naramdaman ni Pete ang isang matinding panginginig na hindi nanggaling sa lamig ng gabi, kundi sa pagkaunawa na siya ay nasa pagitan ng dalawang halimaw na naglalaban para sa kanyang buhay, ngunit hindi para iligtas siya, kundi para angkinin ang mga dokumentong hawak niya. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat pintig nito ay nararamdaman niya hanggang sa kanyang lalamunan. Tuyong-tuyo at puno ng lasa ng bakal. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ngunit ang kanyang isipan ay tila isang nagniningas na uling sa gitna ng kadiliman. Dito naganap ang kanyang golden moment. Sa halip na sumigaw o humingi ng awa, dahan-dahang binitiwan ni Pete ang ledger at ang video recorder sa ibabaw ng mesa. Humarap siya kay Cindy. Ang kanyang mukha ay naging kasing payapa ng isang malalim na lawa. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang kaagaw hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang salamin ng kanyang sariling pagkakamali, isang babaeng nalason din ng mga pangako ni Wendell. Cindy, sapat na ang sarswelang ito, sabi ni Pete. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ang baril na iyan ay hindi magbibigay sa iyo ng kayamanan. Ang tanging ibibigay niyan sa iyo ay isang seldang kasing dumi ng konsensya ni Wendell. Baog ka, Cindy, at alam nating dalawa na ang batang sinasabi mong dinadala mo ay isang malaking kasinungalingan. Sa oras na malaman ni Doña Aurora ang totoo, ikaw ang susunod na itatapon nila sa kalsada. Natigilan si Cindy. Ang kanyang mga kamay na humahawak sa baril ay nagsimulang manginig. Ang bawat salita ni Pete ay tila mga sampal ng realidad na bumabasag sa kanyang ilusyon. Sa labas, ang mga sirena ng NBI ay mas lalong lumakas. Ang bawat huni nito ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang kalayaan. Walang nananalo sa larong ito. Cindy. Pagpapatuloy ni Pete habang dahan-dahang humahakbang patungo sa babae. Pero maaari mo pang iligtas ang iyong sarili. Ibigay mo sa akin ang baril. At patutunayan ko sa korte na ikaw ay isa ring biktima ng manipulasyon ni Wendell. Ngunit ang galit ni Cindy ay mas matindi pa sa kanyang takot. Huli na. Pete, kung hindi ako magiging reyna, walang magiging reyna sa bahay na ito. Bago pa man makapindot ng gatilyo si Cindy, isang malakas na pagkalampag ng pinto ang umalingaw-ngaw. Ang mga operatiba ng NBI, kasama si Luis, ay pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat galaw ay mabilis. Ang bawat sigaw ay puno ng awtoridad. Sa isang saglit, ang baril ay wala na sa kamay ni Cindy at siya ay napasubasob sa sahig. Umiiyak at nagsusumamo. Lumipas ang ilang oras. Ang gabi ay untunting nagbibigay daan sa madaling araw. Sa labas ng bahay bakasyunan, nakatayo si Pete sa ilalim ng isang puno ng nara. Yakap ang sarili habang ang malamig na hamog ay humahalik sa kanyang balat. Nilapitan siya ni Luis. May dalang isang makapal na shawl,
Tapos na ang unang bahagi. Pete, sabi ni Luis. Hawak na ng NBI si Wendell at Cindy. Ngunit alam mong hindi rito nagtatapos ang lahat. Ang mga abogado ni Wendell ay gagawin ang lahat para makalaya siya sa loob ng 48 oras. Tumingin si Pete sa malayo, kung saan ang anino ng lungsod ay nagsisimula ng mabanaag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng determinasyon. Hindi sila makakalaya. Luis, sabi ni Pete, dahil bukas ng gabi, sa mismong selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng Villamor Group, ako mismo ang magbibigay ng hatol sa harap ng buong mundo. Doon ako babalik hindi bilang asawa ni Wendell, kundi bilang ang babaeng wawasak sa kanyang maskara. Sigurado ka ba rito? Pete, tanong ni Luis. Maaaring mapanganib ang iyong plano. Ang buong alta sosyedad ng Maynila ay nandoon. Dahan-dahang hinaplos ni Pete ang kanyang makinis na ulo. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang mangyari ito doon. Luis, gusto kong makita nila ang bawat hibla ng katotohanan. Gusto kong maramdaman ni Wendell ang pakiramdam ng pagiging hubad sa harap ng maraming tao. Ngunit habang nagpaplano sila, nakatanggap si Pete ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya ng telepono, ang tinig sa kabilang linya ay nagpadala ng isang kakaibang kilabot sa kanyang kalamnan. Pete, akala mo ba ay si Wendell lang ang kaaway mo? Ang boses ay matanda, matinis, at pino ng kamandak. Ito ay si Doña Aurora. Huwag mong kakalimutan na ang apelyidong Villamor ay akin bago naging kanya. Kung itutuloy mo ang plano mo bukas, siguraduhin mong nakahanda na rin ang iyong kabaong. Dahil may mga lihim ang iyong ina na hinding-hindi mo kayang tanggapin. Anong lihim ang itinatago ni Doña Aurora tungkol kay Hukom Salcedo at sa gabing itinakda para sa kanyang grand return? Magagawa kaya ni Pete na harapin ang huling anino ng nakaraan na maaaring sumira sa kanyang layunin? Ang isang sugatang leon ay hindi na kailangang umungal upang katakutan. Sapat na ang kanyang mga mata upang sabihing tapos na ang laro. Sa gabing ito, ang bawat hiyas na suot ng mga Villamor ay tila mga buto ng mga taong dinaya nila. At ako ang magsisilbing hukom na magpapataw ng huling parusa. Ang boses ni Pete ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa lawa ng Laguna. Ngunit may init ng isang nagbabagang uling sa bawat pantig. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng resort. Suot ang isang mahaba at simpleng puting gown na gawa sa seda. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad. Tila ba ito ay isang baluti ng kalinisan sa gitna ng mundong puno ng putik. Wala siyang suot na kwintas. Wala ring hikaw. At ang pinakaimportante sa lahat, wala siyang suot na peluka. Ang kanyang makinis na anit ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Isang matapang na pahayag ng katotohanang hindi na kailangang ikubli. Naramdaman niya ang marahas na pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay tila isang paalala ng bawat insultong tinanggap niya mula kay Wendell at Doña Aurora. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na nakakapit sa maliit na clutch bag na naglalaman ng huling piraso ng ebidensya. Dito naganap ang kanyang golden moment. Dahan-dahang kinuha ni Pete ang isang maliit na botelya ng pabango ng kanyang ina. Ipinatak niya ito sa kanyang mga pulso at sa kanyang leeg. Ang amoy ng sampagita ay agad na bumalot sa kanya. Tila ba ang kanyang ina ay naroroon. Nakatayo sa kanyang likuran at bumubulong ng laban. Anak,
Nandito lang ako. Ipinikit ni Pete ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hinahayaang ang bango ay magbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para harapin ang mga lobo sa Maynila. Pete. Oras. Na. Tawag ni Luis mula sa pintuan. Suot nito ang isang itim na tuksedo. Mukhang matikas at handang makipaglaban sa korte o sa harap ng media. Naka-standby na ang ating mga kontak sa press. Sa oras na pumasok ka sa ballroom, ang bawat kamera ay tututok sa iyo. Handa ka na ba sa magiging reaksyon ng mga tao? Tumingin si Pete kay Luis. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Handa na ako. Luis, hindi para sa atensyon nila, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa amin ni Mama. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa Maynila, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang mabigat na kumot. Naalala ni Pete ang banta ni Doña Aurora. Anong lihim ang maaaring mayroon ang kanyang ina? Si Hukom Felicia Salcedo ay kilala sa pagiging matapat at walang kinatatakutan. Imposibleng mayroon itong ginawang masama. Ngunit ang boses ni Aurora ay puno ng katiyakan. Isang katiyakang nagmula sa isang taong may hawak na alas. Nakarating sila sa Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang 50th anniversary ng Villamor Group. Ang labas ay puno ng mga mamahaling sasakyan, mga reporter, at mga taong nakasuot ng pinakamagara nilang damit. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Pete si Wendell na nakalabas na sa kulungan dahil sa piyansang ibinayad ni Aurora. Nakatayo ito sa entrance. Nakangiti sa mga kamera. Tila ba ang mga balita tungkol sa kanyang pagkakadakip ay isang malaking pagkakamali lamang. Sa tabi niya ay si Doña Aurora. Matikas at puno ng kayabangan. Tingnan mo sila. Luis. Bulong ni Pete habang nakatingin sa labas ng bintana. Akala nila ay selyado na ang kanilang tagumpay. Akala nila ay naitago na nila ang lahat ng bahid ng dumi sa ilalim ng kanilang mga mamahaling alpombra. Hayaan mo silang magdiwang sa huling pagkakataon. Pete. Sagot ni Luis. Dahil sa gabing ito, ang bawat hakbang mo sa loob ng ballroom na iyon ay magiging simula ng kanilang pagbagsak. Pagbaba ni Pete sa sasakyan. Ang katahimikan ay tila isang virus na mabilis na kumalat sa paligid. Ang mga reporter na kanina ay abala kay Wendell ay biglang napatigil. Ang bawat kamera ay humarap kay Pete. Isang babaeng nakasuot ng puti, kalbo, at may mukhang kasing tatag ng marmol. Ang mga bulungan ay tila tunog ng mga bubuyog sa paligid. Si Pete ba iyan? Bakit ganyan ang hitsura niya? Totoo ba ang balitang nabaliw na siya? Hindi lumingon si Pete. Diretso ang kanyang tingin sa entrance ng hotel. Bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Nang makarating siya sa harap ni Wendell at Aurora, ang ngiti ng kanyang asawa ay biglang naglaho at napalitan ng isang mukhang puno ng pandidiri at takot. Pete, anong ginagawa mo rito? At bakit? Bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong ni Wendell. Ang kanyang boses ay nanginginig sa harap ng mga mikropono. Nandito ako para sa anibersaryo. Wendell. Sagot ni Pete. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong labi. Dahil pagkatapos ng 50 taon ng kasinungalingan, oras na para sa isang gabi ng katotohanan. Ngunit bago pa makasagot si Wendell, lumapit si Doña Aurora at bumulong kay Pete. Sapat na para sila lang ang makarinig. Masyado kang matapang. Bata, pero bago mo buksan ang bibig mo, tingnan mo muna ang dokumentong ito. Kung itutuloy mo ang balak mo, sisiguraduhin kong ang pangalan ng ina mo ay dudurugin ko kasama ng iyong pangarap. Inabot ni Aurora ang isang lumang litrato. Sa loob niyon
ay ang ina ni Pete, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Sa loob ng isang silid na mukhang puno ng mga iligal na dokumento. Ang caption sa likod ay nakasulat sa dugo ang hukom na naging kasabwat. Naramdaman ni Pete ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang katotohanang akala niya ay hawak na niya ay biglang naging isang mapanganib na laro. Itutuloy pa ba ni Pete ang kanyang pagpasok sa ballroom, gayong ang reputasyon ng kanyang ina ay nakataya, at sino ang lalaking kasama ng kanyang ina sa litrato na tila may hawak ng susi sa nakaraan ng mga Villamor? Ang katarungan, Pete, ay hindi isang linya na diretso ang tinatahak. Minsan, kailangan nating dumaan sa putikan upang makita ang kinang ng tunay na ginto. Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita ng iyong mga mata. Dahil ang demonyo ay bihasa sa pagpapakita ng mga anghel na may bahid ng dumi. Ang boses ng kanyang ina sa kanyang gunita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na isipan ni Pete. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang labi. Ang larawang ibinigay ni Doña Aurora ay nanginginig sa kanyang mga daliri. Sa larawang iyon, ang kanyang inang si Hukom Felicia ay tila nakikipagkasundo sa isang kilalang drug lord ng bansa. Ang anggulo, ang dilim, at ang ekspresyon ng kanyang ina ay sapat na upang wasakin ang anumang reputasyong binuo nito sa loob ng 30 taon. Naramdaman ni Pete ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Tila ba ang bawat hininga niya ay may kasamang bubog. Ang hiya o kahihiyan na pilit niyang tinalo kanina ay muling bumabalot sa kanya. Mas matindi at mas mapanakit. Ang bawat titig ng mga tao sa paligid, ang bawat kislap ng kamera, ay tila mga tawa ng mga demonyong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang tumakbo pabalik sa Laguna at magtago sa dilim, ngunit dito naganap ang kanyang golden moment. Sa halip na itago ang larawan, dinala ni Pete ang dokumento malapit sa kanyang mga mata. Napansin niya ang isang maliit na detalye, isang relo sa kamay ng kanyang ina. Ang oras sa relo ay 2:00 ng madaling araw. At sa background ay may isang kalendaryo. Biglang nagliwanag ang kanyang isipan. Iyon ang gabi ng Operation Bloodline, isang lihim na operasyon kung saan ang kanyang ina ay nagsilbing undercover consultant para sa NBI upang hulihin ang mga tiwaling opisyal. Ang larawang ito ay hindi patunay ng krimen. Ito ay patunay ng kabayanihan na pilit binabaliktad ni Aurora. Humarap si Pete kay Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang nag-aapoy na puot na may kasamang talino. Ang lason ninyo, Doña Aurora, ay paso na. Bulong ni Pete. Sapat na para marinig ng matandang babae. Ang larawang ito ay ang huling pako sa inyong kabaong. Salamat sa pagbibigay nito sa akin. Ngayon, sigurado na akong wala na kayong kawala. Hindi na hinintay ni Pete ang sagot ni Aurora. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa naglalakihang pinto ng Grand Ballroom. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang puting gown ay tila isang watawat ng tagumpay. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang musika ay huminto. Ang mga usapan ay naglaho. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Wendell. Hawak ang isang baso ng champagne. Handa na sa tiyak magbigay ng toast para sa 50 taon ng tagumpay. Nang makita ni Wendell ang kanyang asawa, ang babaeng pilit niyang winasak. Ang babaeng itinuring niyang baliw. Na ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat ng walang buhok ngunit puno ng kapangyarihan, nabitawan niya ang baso ng champagne. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Pete. Nauutal, nasabi ni Wendell.
Anong kabaliwan ito, security? Bakit hinayaan ninyong makapasok ang babaeng ito, ngunit walang security na lumapit? Sa halip, ang mga screen sa paligid ng ballroom ay biglang nagpalit ng imahe. Hindi na ang mga lumang larawan ng kumpanya ang nakikita, kundi ang video confession ng ama ni Wendell at ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang mga iligal na transaksyon. Ang boses ng yumaong ama ni Wendell ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isinisigaw ang katotohanan sa harap ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Ang bawat sentimo ng Villamor Group ay galing sa pandaraya, ang tinig sa video ay tila isang kulog. Nagkagulo ang mga panauhin. Ang mga flash ng kamera ay naging mas mabilis. Lumapit si Pete sa entablado. Bawat hakbang ay puno ng dignidad. Inagaw niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Wendell. 50 taon. Simula ni Pete, ang kanyang boses ay malinaw at buo. 50 taon ninyong itinayo ang kahariang ito sa ibabaw ng mga luha at dugo ng mga taong pinagnakawan ninyo. Akala ninyo ay sapat na ang tanggalin ang aking peluka upang hiyain ako, ang hindi ninyo alam. Ang bawat hibla ng buhok na nawala sa akin ay pinalitan ng isang lakas na hinding-hindi ninyo kayang gapiin. Tumingin si Pete kay Doña Aurora na ngayon ay pilit na tumatakas patungo sa exit. Ngunit hinarangan siya ng mga operatiba ng NBI na kanina pa nakatago bilang mga panauhin. Huwag kayong aalis, Doña Aurora, sabi ni Pete. Dahil ang huling bahagi ng aking anunsyo ay para sa inyo. Itinaas ni Pete ang larawang ibinigay ni Aurora. Ipinakita sa akin ng babaeng ito ang larawang ito para takutin ako. Pero ang hindi niya alam, ang bawat ebidensyang ibinibigay nila ay nagpapatunay lang kung gaano sila kadesperado. Ang aking ina ay isang bayani. At kayo ay mga aninong malapit ng maglaho sa liwanag ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Cindy mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. At sa pagkakataong ito, hindi na baril ang hawak niya. May hawak siyang isang bote ng asido. At ang target niya ay ang mukha ni Pete. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya, sigaw ni Cindy habang sumusugod. Napatigil ang hininga ng lahat. Si Luis ay malayo pa. Si Pete ay walang mapagtataguan. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Magagawa kaya ni Pete na ilagan ang huling pagtatangka sa kanyang buhay? O ang kanyang tagumpay ay mababahiran ng isang trahedya na hinding-hindi na mabubura? Ang bawat patak ng puot na ipinupukol natin sa iba ay lason na sa huli ay tayo rin ang uubos. Ang asidong hawak mo, Cindy, ay hindi makakasunog sa aking pagkatao. Dahil ang aking kaluluwa ay dumaan na sa apoy at ang tanging natira ay ang gintong hindi mo kailanman maaangkin. Sa isang mabilis na pagkakataon, bago pa man maibuhos ni Cindy ang asido, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang braso. Hindi ito si Luis, kundi ang driver na si Mang Cardo. Sa kabila ng kanyang mga sugat at hina, nagawa niyang harangan ang huling pagtatangka ng kasamaan. Ang bote ng asido ay bumagsak sa sahig. Lumilikha ng isang mausok at mapanganib na amoy na sumunog sa mamahaling alpombra ng ballroom, isang simbolo ng tuluyang pagkakaagnas ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Naramdaman ni Pete ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi ito panginginig ng takot. Ito ay ang pagpapakawala ng lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat takot, bawat hiya, at bawat sakit ay tila sumama sa usok ng asidong natapon. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang puting gown ay nanatiling malinis at walang bahid.
tila isang anghel na nakaligtas sa impyerno. Dito naganap ang kanyang golden moment. Habang hinihila ng mga pulis si Cindy na naglulupasay sa sahig, at habang pinapupasukan ng posas ang mga kamay ni Wendell at Doña Aurora, lumapit si Pete sa kanyang asawa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanampal. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal, ang huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa lalaking ito. Inilagay niya ang singsing sa palad ni Wendell. "Salamat, Wendell," mahinang sabi ni Pete. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. "Salamat dahil sa paninira mo sa akin. Tinulungan mo akong mahanap ang babaeng matagal ko nang kinalimutan. Salamat dahil sa pag-agaw mo sa aking peluka. Hinayaan mo akong makita ang mundo ng walang masking suot." Napayuko si Wendell. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin kay Pete. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang asawa ay naging isang maliit at kaawa-awang nilalang. Ang katahimikan ni Pete ay mas masakit pa kaysa sa anumang mura. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti nang humuhupa. Pinalitan ng isang bagong himig ng pag-asa. Sa loob ng isang maliit na opisina na puno ng liwanag at amoy ng sariwang bulaklak, nakaupo si Pete. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng tumubo maiikli. Malalambot na hibla na tila mga bagong sibol na dahon pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Hindi na niya kailangan ang peluka. Ang kanyang Pete Salcedo Foundation ay nagsisimula na ring tumulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at mga pasyenteng may alopecia. Isang hapon, binisita ni Pete si Wendell sa loob ng kulungan. Nakita niya ang lalaking dati ay kinatatakutan niya. Ngayon ay nakasuot ng orange na uniforme. Lanta ang balat at walang kislap ang mga mata. "Bakit ka narito, Pete?" tanong ni Wendell. Ang kanyang boses ay paos. "Para pagtawanan ako. Para ipamukha na wala na akong lahat." Tumingin si Pete sa kanya nang may habag. "Hindi poot. Nandito ako para sabihing pinapatawad na kita. Wendell, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isa ring uri ng bilangguan, at ayaw ko nang mabilanggo muli." Tumalikod si Pete at lumabas sa madilim na pasilyo ng kulungan patungo sa maliwanag na sikat ng araw sa labas. Doon, naghihintay si Luis, nakasandal sa kanyang sasakyan. May dalang isang maliit na pumpon ng sampagita. "Kumusta?" tanong ni Luis. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Maayos na ako, Luis. Sa wakas, maayos na ako," sagot ni Pete habang tinatanggap ang mga bulaklak. Naramdaman ni Pete ang hanging dumadampi sa kanyang maikling buhok. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila isang sayaw ng kalayaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga makasalanan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sariling kaligayahan. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, isang huling hamon ang naghihintay sa kanya. Isang liham ang dumating sa kanyang opisina, isang sulat na hindi nanggaling sa kanyang ina, kundi nanggaling sa isang ampon sa probinsya na nagpapakilalang kapatid niya sa ama. "Pete, may isang bahagi ng buhay ng ating ama na hindi sinabi ni Hukom Salcedo sa iyo. May isang lihim na maaring magpabago muli sa lahat ng ari-ariang hawak mo ngayon. Handa na ba si Pete na buksan muli ang pinto ng nakaraan? O ang natagpuan niyang katahimikan ay sapat na upang hindi na muling lumingon pa? Ang bawat umaga ay hindi na isang banta, kundi isang paanyaya. Ang sikat ng araw na tumatama sa aking mukha ay hindi na naghahanap ng mga kapintasan, kundi nagbibigay pugay sa bawat pilat na naging bahagi ng aking paglalakbay. Natutunan ko na ang tunay na yaman
ay hindi nakatago sa mga vault ng bangko, kundi sa kalayaang huminga ng walang takot na husgahan ng mundo. Ang tinig ni Pete ay kasing linaw ng kristal na tubig sa batis. Puno ng isang uri ng katahimikan na tanging ang mga nakaranas ng matinding bagyo ang makakaunawa. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang bagong opisina. Tinitingnan ang abalang kalsada ng Maynila. Ang kanyang buhok ay maikli pa rin, parang isang pelos na itim na bumabalot sa kanyang ulo. Ngunit hindi na niya ito nararamdaman bilang isang kakulangan. Sa halip, ito ay naging simbolo ng kanyang bagong simula, isang koronang gawa sa katotohanan. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Luis. Bit-bit ang isang lumang dokumento at ang selyadong sobre na naglalaman ng huling lihim tungkol sa kanyang ama. Pete. Narito na ang resulta ng investigasyon tungkol sa nagpadala ng sulat, sabi ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Ang lalaking nagpakilala bilang kapatid mo sa ama, si Anton, ay totoo. Siya ay anak ng iyong ama bago pa man nito makilala ang iyong ina. Ngunit may isang bagay kang dapat malaman. Dito naganap ang kanyang golden moment. Dahan-dahang kinuha ni Pete ang sobre. Ngunit bago niya ito buksan, huminga siya ng malalim at inamoy ang sariwang hangin na nagmumula sa mga bulaklak sa kanyang mesa. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya natatakot na mawasak ang kanyang mundo. Ang kanyang pagkatao ay hindi na nakabase sa pagiging perpektong anak o perpektong asawa. Alam mo, Luis, simula ni Pete habang binubuksan ang sobre, akala ko noon ay perpekto ang buhay ni mama at papa. Akala ko ay wala silang itinatagong dumi. Pero napagtanto ko na ang pagiging tao ay ang pagtanggap sa ating mga lamat. Kung may kapatid ako, hindi iyon isang banta sa aking yaman, kundi isang pagkakataon para palawakin ang aking pamilya. Pagbukas ng sobre, hindi mga demand sa pera ang bumulaga sa kanya. Sa halip, ito ay isang sulat ng pasasalamat mula kay Anton. Nakalakip doon ang mga resibo ng matagal ng suportang pinansyal na ipinapadala ng kanyang inang si Hukom Felicia sa lalaki sa loob ng maraming taon. Ang kanyang ina ay alam ang lahat, at sa kanyang sariling paraan ng katarungan. Inalagaan niya ang anak ng kanyang asawa nang walang halong pait o selos. Naramdaman ni Pete ang isang matinding paghanga sa kanyang ina. Ang katarungan ni Felicia Salcedo ay hindi lamang para sa korte, ito ay para sa buhay. Ang huling lihim na akala ni Doña Aurora ay wawasak kay Pete ay siya palang magbubuklod sa kanya sa isang bagong kapatid. Gusto kitang makilala. Anton. Bulong ni Pete sa hangin. Lumipas ang hapon at dumating ang takip silim. Naglakad si Pete patungo sa pampang ng Manila Bay, kung saan ang langit ay nagpipinta ng mga kulay ng ginto at lila. Kasama niya si Luis. Naglalakad ng tahimik sa tabi ng dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang banayad na palakpak para sa kanyang tagumpay. Ano nang plano mo ngayon? Pete tanong ni Luis habang pinapanood ang paglubog ng araw. Tumingin si Pete sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Itutuloy ko ang nasimulan ni Mama. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatago sa likod ng mga dokumento o peluka. Haharapin ko ang mundo bilang ako si Pete Salcedo, ang babaeng nakahanap ng ganda sa gitna ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahang hinawakan ni Luis ang kamay ni Pete. Ang hawak na ito ay hindi nagmamadali. Hindi humihingi, kundi nananatili. Isang pangako ng pagkakaibigan na maaring maging higit pa sa takdang panahon. Naramdaman ni Pete ang isang tunay na ngiti
na sumilay sa kanyang mga labi isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ay buo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naging malaya. Ang kwento ng ang peluka at ang hustisya ay hindi nagtatapos sa pagkakakulong ng mga kontrabida. Nagtatapos ito sa paglaya ng bida mula sa kanyang sariling mga anino. Sa gitna ng dapit hapon, ang silweta ni Pete ay nakatayo ng matikas isang reyna na hindi kailangan ng korona dahil ang kanyang dangal ang pinakaminingning na hiyas na kanyang suot sa ilalim ng malalabay na sanga ng punong nara, kung saan ang sikat ng araw ay sumasala sa mga dahon at lumilikha ng mga sumasayaw na anino sa damuhan. Nakatayo si Pete. Ang hangin sa sementeryo ay may dalang amoy ng basang lupa at sariwang damo pagkatapos ng isang mabilis na pag-ulan. Hawak niya ang isang pumpon ng puting sampagita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. At dahan-dahan itong ipinatong sa ibabaw ng malinis na puting marmol. Bulong ni Pete. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na ihip ng hangin na naghahanap ng kapayapaan. Tapos na ang laban. Nahanap ko na ang hustisyang matagal mong ipinaglaban. At nahanap ko na rin ang sarili ko. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Pete na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan na niya ang mga kasalanan ni Wendell, Cindy, at Doña Aurora. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang lasunin ng nakaraan ang kanyang kasalukuyan. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa na maging malaya. Ang bawat bigat na dating pumupuno sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malamig at malalim na katahimikan. Nahanap na nga ba niya ang kapayapaan habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na ibabaw ng marmol? Nakita niya ang isang babaeng may maikli, ngunit makapal na buhok, nagniningning na mga mata, at isang mukhang hindi na nagtatago sa likod ng anumang maskara. Wala na ang takot na baka may humila muli sa kanyang peluka. Wala na ang pangangailangang maging perpekto para lamang mahalin. Ang kapayapaang nahanap niya ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang manatiling buo sa kabila ng lahat ng bagyo. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na kagandahan ng isang babae ay hindi nakasalalay sa haba ng kanyang buhok o sa ningning ng kanyang mga alahas. Ito ay nagmumula sa tibay ng kanyang sikmura na harapin ang katotohanan, sa lakas ng kanyang puso na magpatawad, at sa tapang ng kanyang diwa na bumangon muli mula sa sarili niyang abo. Ang buhay ay maaring kumuha ng maraming bagay sa atin, ang ating korona, ang ating yaman, o maging ang ating buhok. Ngunit hinding-hindi nito kayang kunin ang ating dignidad maliban na lamang kung kusa natin itong ibibigay. Isang pamilyar na hakbang ang narinig ni Pete sa damuhan. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng malinis na kape at ang pamilyar na presensya ay sapat na upang malaman niyang dumating na si Luis. Lumapit ang lalaki at tumayo sa kanyang tabi. Tahimik na nagbibigay pugay sa yumaong hukom bago humarap kay Pete. "Ready ka?" na tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay may dalang pangako ng isang bagong bukas. Ngumiti si Pete. Isang ngiting totoo at walang halong pighati. "Ready na ako, Luis, para sa susunod na kabanata." Tinalikuran nila ang puntod. Naglalakad ng magkahawak kamay patungo sa labas ng sementeryo kung saan ang kalangitan ay untunting nagiging kulay kahel at ginto. Ang bawat hakbang ni Pete ay naging magaan. Tila ba ang lupa mismo
ang nagpapasalamat sa isang babaeng naglakas loob na maging totoo sa kanyang sarili.